Nasa ating po linya ngayon si Attorney Lord Villanueva, ang Undersecretary for Operations po naman ng DILG. Siya po ang naatasan na sumagot po sa ating katanungan dahil nga daw po nasa abroad ngayon si Secretary Benhur Abalos. Magandang umaga po, Yusek. Magandang umaga po, Ted, DJ Chacha. Salamat for inviting me in your program. Opo, salamat. Sir, nasa Dubai ho ba ngayon si Secretary Abalos? I'll need to check po, no? He was originally scheduled to go there, pero I'm not sure kung naiba yung schedule dahil sa itong development, yung tungkol sa paghuli ni Kibuloy. So I need to verify that po. So, wala pang konfirmasyon kasi may reports po late last night na he was posting itong sinasabing Yes. umano ay arrest umano ni Pastor Yes. Kibuloy. Opo. While he is in Dubai. Tama ba yung informasyon na yon? I'll need to verify po. These are very fluid developments So kailan ko po i-verify 'yon. But is it difficult to verify the whereabouts of the secretary at this time, sir? Hindi naman po. Hindi naman po. Yun nga lang syempre syempre I need to let him make the any announcements po in that regard. Okay. So, sir, kasi may nabasa kasi kung quote na allegedly, sabi po ni Secretary Abalos, kaya daw siya babalik today sa Pilipinas because of this development. So, meron na hubang schedule kasi si De La Torre, ang hepe ng PNP in Region Davao, nagsabi na ayaw niya magbigay ng detalye kasi pauubaya niya kay SILG. Opo, ito rin pong PNP spokesperson, matipid rin po sa detalye kasi nga ipauubaya kay SILG ang paghahatid ng impormasyon. So meron na hubang schedule na press conference today si SILG? Meron press conference po at 10 a.m. sa pagkakalam po ko po. This will be held at Camp Crame tungkol sa latest developments sa case. So that's the information which I have at the moment. Opo, itong press conference na ito, naandun po si Secretary Abalos. Hindi ko po ma-confirm yon at that time dahil ayoko pong pangunahan yung si secretary at yung office niya. Again, it's a very fluid situation. So inaayos po yung schedule niya and all that. So ayoko pong pangunahan. O nga po kasi kami din po naman kami po kasama ng iba na anticipating itong press con na ito, and then kasi kung nasa Dubai siya as of last night, I'm really wondering paano siya makakabalik kaagad sa Pilipinas kung ang press con po ay 10 o'clock today, kung tama yung informasyon na nasa abroad po siya. So siya ba'y sasakay ulit ng private jet pabalik dito sa Pilipinas? Paano po kaya? I'm sorry, I don't have the details of yet din kasi understandably po last minute po to nangyari lahat. So hindi ko rin alam kung I'm very sorry, Ted. I know it's a bit frustrating. Opo. Yes, sir. Pero I'm in the same boat as you actually dahil sa bilis ng pangyayari, nagkapalit na lahat yung schedule sa the last minute. So ayoko rin pangunahan yung office ni Secretary as to kung ano magiging exact arrangement. Opo, sige po. Pero Attorney Sir Yusek, ano ba ang kwento po dito as far as DILG is concerned? Kasi meron pong conflict, but we appreciate the fact na ngayon po hawak ng Estado si Pastor at ang kanyang ilang pong mga accused sa kasong ito. Yun po ang pinaka-importante ika nga. Pero yun kasing kwento, sabi po ng PNP, na-corner daw nila sa KOJC matapos magbigay po ng deadline. Ngayon, sabi po naman ng abogado po, si Attorney Torion, hindi diyan sa loob ng KOJC, nagkusang sumuko si Pastor, doon nga nag-turnover sa hangar sa airport. And ang sabi nga, may mga tumulong po na AFP officers at maging PNP officers without mentioning De La Torre, and also si Governor Hubahib ng Davao del Norte. Doon nga sa bahay daw niya nakipag-usap para po sa negosasyon ng pagsuko
So sabi nila, hindi yan nahuli, hindi na aresto. Kusang sumuko yan at idinaan, opo, dito nga sa mga opisyal ng AFP at maging sa isa pong gobernador. Ano po ang inyong masasabi doon? Well, to me, it's kind of hair splitting kasi hindi rin siya susuko kung hindi dahil sa police manhunt against him. So, siguro ang pinapalabas, it's like just totally of his own volition na nag-surrender. Pero I think alam naman natin ng publiko that this would not have happened without the police manhunt. Now, as to the exact details kung saan siya sumuko, ayoko lang pangunahan yung yung official discussion mamaya that those details would be discussed at the press conference. Pero as of now, what I would like to stress is kaya lang siya nag-surrender ay dahil sa police operations against him. And after he surrendered, he was then promptly arrested. No? And as to whether or not it was the AFP or PNP that carried this out, kinonfirm naman ni Colonel Jean Fajardo kagabi that this was a joint operation po ng Army at PNP in terms of arranging his surrender and immediate arrest. So, kumbaga, it's a sort of a hair-splitting. In any case, malalaman natin yung details mamaya sa press con. Opo. Yung nga po, no, but sabi nga po ninyo, bottom line dito, no, hawak na ngayon ng Estado itong mga hinahanap po ng batas. Attorney, will this matter? Kasi doon sa awarding ng reward for information sa kanyang pagkakaaresto, di ho ba may offer po na 10 million pesos sa sino man po makapagtuturo kung nasa saan itong pong si Pastor at sa kanyang pagkakaaresto? Will that matter kung sumuko ng kusa o na-corner doon sa kay OJC itong reward na ito? That will depend po kasi for example nabanggit ko po yung he was in my view po he was forced to surrender because of the police manhunt against him. In fact, nabanggit nga ni Colonel Jean Fajardo kahapon that he was given a 24-hour ultimatum kung hindi papasukin yung certain location where he was thought to be. So if that pressure on him was the result of some information, well, titignan din po yon. So sa ngayon, I don't have exact details on how this led to be. So I can't go much further than that. Opo. And we understand, sir. Opo. May tanong lang po si Chacha, para lang humakunan po namin kayo ng pahayag din at panig dito po sa isa po namang pahayag din ng isa sa mga abogado po ni Pastor. Go ahead, Cha. Yes, Attorney Lord, base Yes, po po, sa ma'am. ibinigay ni Attorney Topacio na pahayag, ang sinasabi niya dito, basahin ko na po mismo, no? Iko-quote ko po siya. Yes, po. He was not arrested, especially not by the Philippine National Police under the DILG. Therefore, it is epal to the highest level for Sec Abalos to be seemingly taking credit for the non-existent arrest. Ano po ang tugon ng DILG dito? That's obviously the reason for the surrender was because of the police operations. Kung wala naman police operations, he would not have surrendered. So this is like a situation, I would liken it to a situation where you know that your boss is going to fire you, so sasabihin mo na lang, I resign, para lang hindi masabi na sisibakin ka. So parang ganun sa tingin ko parang ganun yung nangyari. It's just hair splitting to say na hindi po siya inarrest, so he surrendered. Kaya din siya nag-surrender ay dahil sa police operations, and since he was forced to surrender, immediately after that, inaresto siya. So kung baga hair-splitting lang, in the end, ganon din yung nangyari. Napilitan siyang sumuko at inaresto siya. So, kahapon po na naipaliwanag ni Colonel Fajardo na itong AFP naman ay tumutulong lamang sa PNP in this operation, and nagkaroon po ng report kahapon yung isang spokesperson ng AFP na sinabi po nga din nila, kinonfirm din na whatever role we had here is in support of the PNP operations. So this narrative where they're trying to somehow say it's all due to the AFP and has nothing to do with the PNP, I think klaro naman sa taong bayan na hindi po yan yung nangyari.
So hindi kumbaga hindi kayo agree dito po sa sinasabi na kumbaga walang Definitely not. Definitely not. Definitely not. The AFP itself has confirmed that ang role nila lang was support, and primarily this is a police operation po. A PNP operation. Oo, sabi nyo nga po malaking ginampanan ng PNP dito. So sir, doon naman po sa naging pahayag ni Attorney Torion na sinasabi niya na tinanong siya nung isang reporter ng SMNI kung 14 days na wala po dyan sa loob ng KOJC compound itong si Pastor Quiboloy at sumagot na wala sa loob. Ano pong tugon nyo doon? Ito po bang Okay. Tugon. Sige. attorney? Well, yeah, as to those exact details, ayoko pong pangunahan yung press conference mamaya. So, I think that will be clarified sa Opo. press con mamaya. May video ba, sir, nung actual na incident? 'Di ba kasi kung na-corner doon sa KOJC, nag-deadline na kasi, pag hindi pa, pati itong lugar na ito, papasukin na namin, etc. May actual ba na video? Kasi iba ho yung kwento ng kabila, 'di ba? Na nagkusap, pumunta ng hangar para po mag C-130 papunta ng Villamor. So, Opo. may video ba para po patunayan nga itong mga bagay na ito? Well, that will be known mamaya kung meron ngang video. I'm very sorry that at that moment I can't confirm that. No? Ayoko lang pangunahan yung press con mamaya. Very sorry, Ted. I know it might be a bit frustrating na hindi ko mabigay kaagad yung video na yun. Yes, sir. We understand. Ayoko lang pangunahan. Opo, abangan po namin. Speaking of video, ito ho bang kasi po meron din po, bagamat again, nakabalik na po sa Pilipinas itong si Alice Goo at mamaya nga po 10 o'clock may hearing siya in the Senate. Pero yun ho bang presence doon ni Secretary Abalos pati ni Chief PMP ay talagang kailangan kasi meron po namang ibang kaisipan na sinasabi na gagaya po ni Cassandra Leong, pareho po naman sila na actually naging mayor lang si Alice, pero yung pong kanila pong mga impormasyon sa likod po ng kanilang arrest, yung order from the House and then from the Senate, and then yung tipong pagkakahuli po sa kanila, talaga bang kailangan po mismo si Ginoong Abalos at Chief PNP pumunta roon, o ito po sabi ng iba pwede na doon si Director Jimmy Santiago ng NBI o maging hepe ng CIDG man po sa panig ng pulisya ang pumunta roon para nang sa ganun po hindi na, alam nyo na, kumbaga hindi po naging mas malaki ang gastos. Ito po yung sa pagpunta nila sa Indonesia. Sa Indonesia, si Secretary, tsaka si Chief Marbil. Opo. Oo. Definitely po, kailangan silang pumunta. I-explain ko po, Ted. Unang-una, we were informed that under the laws of Indonesia, meron pong deadline na under their law, hindi nila pwedeng basta-basta hulihin si Alice Goo and to hold her indefinitely. Meron kaming binigay na 24-hour deadline para ma-arrange yung terms ng kanyang release and whether or not i-release siya. If not, under their law, within 24 hours dapat siyang pakawalan. So given that deadline, I think it was important that you had the highest possible person, the most influential and the persons with the most authority para pwedeng makipag-usap sa Indonesia. Kasi at that point po, nung nalaman namin na nahuli siya, wala pong garantiya na may babalik siya because there are certain things na pag-usapan with Indonesia. There are certain things they wanted to discuss muna. I'm sorry that right now I'm not at liberty to discuss what those things were. Pero definitely it required somebody with the highest possible authority to talk directly with the Indonesians to convince them na mabigay si Alice Goo. So definitely nakatulong po that somebody as high level as the Secretary and si Chief Marbil was there to talk directly with the Indonesians. And I believe they talk directly with their counterparts. Opo. Pero attorney, hindi ho ba, sabi ko nga, pareho na naman kay Cassandra Leong Si Cassandra Leong hindi nagbigay ng deadline.
walang 24 hours deadline. Practically po, wala din siyang criminal arrest warrant at that time. Ang kanya lang po house arrest, no? House arrest order. The same with Alice Go in the Senate. Pero kay Alice, kay ano po, dito po kay Cassandra, ang sumundo sa kanya, mga ahente lang po. Di ba? And then, nairaos naman po, dumating sa Pilipinas, dumaan sa proseso. Bakit dito po kay Alice, biglang iba na ang kondisyon ng Indonesian authorities? Iba na ang ating ditong panuntunan. Ba't ganon? Ba't ganon? Oo. I cannot speculate for the Indonesians, no? Pero I think they knew. Of course, they know how much more high value si Alice Go is to us. And I can't speculate for them, no? Pero I'm sure dahil alam nila na napaka-importante si Alice Go sa Pilipinas and high value, I think kaya doon nila naisip na kailangan na meron kaming dapat pag-usapan muna. Now I'm not at liberty to disclose ano yung exact details yon, pero definitely meron silang kaya siguro, no, I can't speculate for them, but I surmise kaya alam nila na ganun ka-importante si Alice Go. It was not such a simple deal for them as it was compared to other fugitives. Sige po. So sir, ito pong viral photo, no, nakasama si Secretary, tapos si Chief Marbil, and then naka-peace sign ng dalawang kamay itong si Alice Go. Ano po ang paliwanag po ninyo dito? Yes po. During that time po, si Alice Go wanted to talk to si Secretary and si Chief Marbil about certain death threats she was receiving. No? And naturally, that's very concerning kasi isang taong katulad ni Alice Go could not have done this alone. Definitely, may mga protector siya, may mga mastermind, may mga mas mataas pa sa kanya. So we want to make sure na hindi siya masa-silent, that she will remain alive para malaman lahat, no. Kaya yan yung nangyayari noon. Kaya sila nakaupo nung time na yon at nasa gitna si Alice Go nila para maibulong niya kung ano itong mga death threats na natatanggap niya. Na ngayon, just to record the occasion, just to document na nangyayari yung conversation yan, pinicturean po sila. And unfortunately, hindi naman alam ni Secretary, nakatingin sila sa camera na nagpapakyut pala si Alice Go ng ganyan. And unfortunately, lumabas yung picture na yan at nagkaroon yung reaction sa picture na yan, unfortunately. Pero yan po yung kwento noon. Hindi naman sinadya hindi naman nila nalaman ni Chief Marbil na nagpapakyut na pala ng ganyan yung katabi nila. Pinicturean po nino? I believe also by the PNP din, or one of their people documenting it. So who's documenting it, sir? I think I'm not sure of the exact detail, no, but I believe it was one of the PNP photographers din to document that nagkaroon nga ng conversation na yun. To document nagkaroon ng conversation po. Kasi meron din pong parang statement na narinig ko na dino-document nga to show proof na nahawak na nga po, no? Nakasama na po ni Secretary. Oo. Yes po. Tama ho ba yun? That one din also. Yes. Okay, it's to show na kasama nga ng dalawa. Okay. And also, basically to document yung mga pangyayari. So, maraming picture po nung time na yun. Opo. Pero sir, yung picture taking na yan happened after nung meeting nila po ni Alice na ang kanila pong conversation goes something like this. Hi, Sec. Alice, ikaw pala si Alice. Hindi kita nakita na po tayo before. Saan? Tarlac po, Sec. Nandoon ka ba nung mayor ka, no? Opo. Andun sila governor? Opo. At nung nagpunta, ikaw talaga. Ito pong conversation na ito, nauna ito yung video, pati po sa live streaming po sa Facebook daw ni Secretary. So kung ang pinag-uusapan natin is to record everything, ano pang tatalo dito? Ito nga, di ba? Ano pang purpose ng picture taking na yun to record everything? And the fact na katakot-takot na photographer ang kumukuha ng picture at may video pa. So what explains the picture taking with the peace sign?
Oo. Oh. I want to clarify po, hindi lang yun yung picture, no? There were a series of pictures. Kumbaga, every step of the way, dinodocument. Oo. So, hindi lang yun. So, after that conversation, in the course of that conversation na binanggit nyo, binulong ni Alice Go kay Secretary. I'm not sure kung na-pick sa mic, pero sabi niya, Sec, may mga death threats. May mga death threat ako or may death threat sa akin. Opo. So, na-pick up yata din ng mic yun. Kaya after that, pumunta sila sa isang room, si Secretary at si Chief Marbil, at doon nagkaroon ng usapan tungkol sa death threat na yun. At doon nakuha yung picture na yun. Kaya I want to emphasize, every step of the way, syempre, may nagpipicture, may just to document everything, no, as it happens. At nagkataon na isa sa mga pictures na yon, nagpapakyut pala si Alice Go. Opo. Sec, ito hong mabuti nga po't na andyan po kayo, USEC Attorney Lord, na ito hong eroplanong ginamit ni Secretary Abalos. I hope you don't mind, uulitin ko lang po yung katanungan. Sino may-ari po nito? That I don't have the details po. My understanding po is that it's a person, no? It's a person that wanted to help. So a private person that wanted to help law enforcement. Kasi yun nga, may 24-hour deadline, and given that we weren't sure kung makakuha kagad ng plane. So definitely, in order to beat the deadline, that was just the fastest way to get to Indonesia. USEC Attorney, sir, may binanggit po si Secretary Abalos sa isang forum na pangalan daw po ng kaibigan niya, Michael? That I can't confirm po. Honestly, I don't know the details. Hindi ba ito si Michael Chen? Hindi ko ma-confirm po. Honestly, Ted, hindi ko alam. Pero kayo po, kilala niyo ba si Michael Chen? Wala pa po akong kilala na Michael Chen po. Opo. Before po, di ho ba sa inyo pong practice, kayo po'y naging abogado ng Baker and McKenzie? Yes po. Opo. Hindi ho ba itong naturang kumpanya ay nag-aabogado rin po sa ilang pong mga mining and mining groups? Itong Baker, yes po. Opo. So hindi kaya itong sila Michael Chen ay may mga mining company sa Pilipinas? Hindi ko po maalala kung may korektado po doon. Opo. Pero sir, nung po kasing araw na iyon, September 4, 8 o'clock in the morning, si Secretary Abalos po ay nagtungo ng Naga para nga maghatid ng mga relief goods sa mga binaha. Yes. Opo. At napunta nga siya ng Kanaman, Camarines Sur din . Opo. Yung araw na iyon, ang sinasabi pong umano'y sinakyan niya ay private plane. Are you aware of that? Hindi po. Hindi ko po alam yung details na yun po. At meron pong mga picture na parang kaya nga po namin gusto makausap mismo po si Secretary Abalos para nga siya makasagot. Meron pong mga parang kahalintulad ng eroplano na ginamit sa Indonesia. So parang umaga pa lang po, ito po parang nga makasagot kayo, umaga pa lang po yun na po ang hawak na eroplano, gamit na eroplano ni Secretary Abalos. Ito ba alam niyo po ninyo? Unfortunately, hindi ko alam yung details tungkol doon or yung facts na yun. Opo. Hindi po naman po natin maitatanggi yung kahalagahan ng pagkakaroon ng masasakyan dito, pagpunta doon at pagsundo nga dito kay Alice. Pero ang tanong po dito, hindi kaya ngayon po, Attorney Yusek Lord, na obligado ang office ni Secretary Abalos to be transparent doon sa ownership ng plane, kasi the burden now ng proof kung itong taong ito ay walang koneksyon, walang kontrata, walang MPSA na nakuha sa gobyerno, ay ilantad niya kung sino talaga may-ari ng eroplano para walang duda. Well, first of all, we have to take into account that kung wala naman nilalabag na batas ng tao na to, he may have the right to his privacy. So, I
appreciate that other people may want to know such information, pero we also have to balance with yung right to privacy ng tao, because there are of course people who are interested in retaliation, or to do acts against people that help the government. So kailangan din po ma-consider 'yun. I'm just speaking in general, no? Dahil hindi ko alam yung mga detalye tungkol dito, pero just speaking in general. When it comes to people that help or support the government, we have to take into account din yung right to privacy nila kung wala naman nilalabag na batas. Oo nga po, wala pong nilalabag na batas, pero paano po natin malalaman kung walang nilalabag na batas kung hindi magiging transparent kung ano ba business interest nito pong mga nagpapahiram ng eroplanong ito? Kasi po, I'm sure, kabisado po ninyo attorney, ito pong provision ng batas na ipinagbabawal po yan na kahit na, diba, to solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, Yes po. favor, ano po, favor ha? Favor. O naman po monetary value from any person in the course of their official duty. Oo. Lalo pong lagi pong binabanggit ng mga lawyers ni Kibuloy, no, yung ganyang provision, but it is wholly inapplicable, Ted. Kasi yung sinasabi nilang provision ng batas under the Code of Ethics, no, refers to a favor or a gift that results in personal gain for the person being given the gift. No, what is being conceived of there is a favor that you give somebody a gift para sa kanyang personal benefit. No, and it results in his personal benefit. Yan yung contemplated there. It does not cover a situation where somebody is helping the government carry out its lawful duty. So it's a completely different situation sa sinasite na provision na yon. Tinitwist lang nila para mabigyan ng mali siya itong mga tumutulong sa gobyerno para malaman yung identity nila, so that retaliation can be carried out against them, or maybe to intimidate them from no longer helping. Yan po ang respectfully po, yan po ang opinion ko sa paggamit ng ganyang provision. Yes sir. Pwede ho naman po yung binabanggit po ninyo, no, that they invoke this provision because of those reasons. Pero sa kabilang banda ho naman, the wisdom and intent of the statute, attorney, is to prevent anyone na gagamitin yung friendship, pahiramin kita ng mga bagay na kailangan mo, pero ako ay binibigyan ng either kontrata, permits, o meron din akong mga pabor na hinihingi sa gobyerno. That's the intent and the spirit of the statute, attorney, di ho ba? Yes po, I would agree kung may pabor na hinihingi. Pero kung ang purpose naman ay hindi lumalabag sa batas, in fact is helping, is furthering the implementation of the law, that's a different matter po. Respectfully po, that yan yung I believe that's what applies po. Kung nagkakawang gawa naman yung tao at wala namang hinihinging kapalit. For example po, I would liken it to this po, Ted. Halimbawa, ibig sabihin ba, pag nagkaroon ng lindol, pag nagkaroon ng sakuna, may mga tutulong, yung mga, halimbawa, yung mga ating mga volunteer firefighters, yung mga tutulong na, yung mag-donate ng mga ng mga relief goods. Should we turn them away now? Kasi I'm sorry, baka this will labag ito ng Code of Ethics of Public Officials. I mustn't accept help from any private person whatsoever kasi baka masamain ito. Diba? I think it's totally inapplicable. Yes sir. Oo nga, kasi pag panahon ng kalamidad at may private sector na tutulong, mapapahiram ng helicopter yan to transport relief goods, no? Magpapahiram yan ng kanilang mga resources. Tama naman yun. Sa panahon ng kalamidad. Ito po kasi pagpunta roon sa Indonesia, wala namang kalamidad, sir. I disagree, sir. This would be a calamity for peace and order. Kung hindi nabalik si Alice Go. Kasi what she is accused of are horrific crimes. Huwag natin kalimutan, Ted, na these syndicates, they are accused of enslaving people, torturing them. Namumugot sila ng ulo.
kung pumapatay sila if they don't get their way. If the slaves try to resist, they just kill them just like cattle. These are Opo. very evil people. Yes, sir. So Opo. this would be a calamity for public order kung Yes, sir. hindi Yes, natin Opo. naibalik sa Pilipinas. Opo, wag nating kalimutan yung crimes na hinaharap Opo. nitong si Alice Goo. 'Di ba? Yung Yes po. human trafficking, etc., torture, etc., etc. Kaya din po naman nagulat ang marami na despite na yung crimes na hinaharap nito, naka-peace sign siya ng dalawang kamay at naka-smile yung dalawa pong opisyal ng gobyerno. Alam mo, this could be Opo. very calculated din, Opo. Ted. Precisely to make people forget. Kasi yun nga, pleasing yung muka. She just looks, she can appear to be so cute, so cute. normal, so cute. diba? So innocent. Opo. Just looking at her, you can Opo. easily forget the depravity, the horrific Yes, sir. crimes that are alleged. Opo, Kaya opo. wag sanang kalimutan ng taong bayan niya sa papakyut niya. Opo. You know, this might be intentional, Ted, specifically para makalimutan ng tao. Opo. How horrific. It's in slavery, torture, Opo. killings. Opo. These are all linked with these kinds of scam farms. Opo, opo. Sige. So sir, sa ngayon po no, ang disposition po dito ng PNP kasi nga hindi siya nagpiyansa sa kanyang kaso sa Tarlac RTC, talaga pong sa PNP Custodial Center na siya sa ngayon. Yan po talaga ang disposition po, sir. Yes po. Opo, opo. And then sir, si Pastor Apollo Kibuloy, doon ho ba din sa Custodial Center? Yes po. Sa pagkakaalam ko po, yan po yung report kagabi ni Colonel Jean Fajardo po. Okay, sige po. O sige, so sir, so far po as of now, sa oras na 19 minutes after 8 o'clock, ang press con po 10 o'clock at doon po ba present na si Secretary talaga, Abalos? Yan po, I can't give the details at the moment dahil ayoko lang po pangunahan yung office ni Secretary. Opo, So, opo. masasabi ko lang, abangan na lang po natin yung Opo. press con po. Sige po. And Sir Yusek, we appreciate ito pong inyong pagbibigay po ng panahon sa aming programa para po ninyo nasagot nga itong mga katanungan na ito because this is imbued with so much public interest. And again, para at least po narinig namin po ang inyong panig dito po sa mga pinupukol ngayon kay Secretary na umano ay mga lapse of judgment thing. Kaya po kami po lubos na nalulugod na sabi ko nga, thank you Lord at kayo po'y pumayag sa amin, Attorney Lord Villanueva. Salamat po, Ted. I appreciate very much your firm but fair questions, and I recognize that these are things that the public is really interested to know. Kaya maraming salamat po din, Ted, at this opportunity to explain and give our side po. Maraming salamat. Yes, sir. Thank you very much po din sa ulitin po. Salamat na marami. Thank you. Si Attorney Lord Villanueva, ang Undersecretary for Operations po naman ng DILG. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.